Huwag kang mag-alala, Sofia. Nandito ako. Hinding-hindi kita hahayaang saktan o apihin ni Elena sa bahay na ito. Utang ko sa iyo ang buhay ko at iyon ang mas mahalaga kaysa sa anumang drama o selos na nararamdaman niya. If she can't accept you, then she's the one who doesn't belong in this family. Ang bawat salitang binitiwan ni Mateo ay tila mga hiram na balisong na direktang bumaon sa dibdib ni Elena. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng library, bit-bit ang isang mainit na lalagyan ng sinigang na hipon, ang paboritong putahe ni Mateo na inilaan niya para sa kanilang ikapitong anibersaryo ng kasal. Maingat niyang pinili ang mga pinakasariwang sangkap, tiniis ang init ng kalan sa loob ng ilang oras upang makuha ang tamang asim na gustong-gusto ng kanyang asawa. Ngunit sa sandaling iyon, ang usok na nagmumula sa lalagyan ay tila naging lason na dahan-dahang sumasakal sa kanyang hininga. Ang init na dumadaloy sa kanyang mga palad mula sa plastik na sisidlan ay hindi na niya naramdaman sapagkat ang buong katawan niya ay binalot na ng isang uri ng ginaw na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. But Mateo, asawa mo siya. Ang malambing ngunit mapanuyang tinig ni Sofia ay sumunod na narinig. I don't want to be the reason for your fight. Siguro, dapat na nga lang akong umalis. I'm just a burden here. No, Sofia. You are not a burden. You are my savior. Mabilis na sagot ni Mateo at ramdam ni Elena ang higpit ng pagtatanggol sa tono nito. Elena has changed. Naging matigas na siya at walang pakiramdam simula nang umalis siya sa serbisyo. She's too cold. Too military. Hindi niya naiintindihan ang pinagdaanan mo. Dito ka lang. I will talk to her at sisiguraduhin kong matututo siyang rumespeto sa'yo. Sa labas ng pinto, nanigas ang buong pagkatao ni Elena. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbahan ng isang malaking bato, tuyot at mahapdi, na kahit ang sariling laway ay hindi niya malunok. Ang kanyang mga daliri, na dati ay kayang humawak ng baril, nang walang panginginig sa gitna ng panganib, ngayon ay tila nawalan ng lakas. Naramdaman niya ang marahas na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng pagkapahiya na hindi niya akalaing mararamdaman niya mula sa lalaking pinaglaanan niya ng kanyang buhay at katahimikan. Ang 7 kaming taon ng pagsasama, ang mga gabi ng pag-aalaga niya kay Mateo, tuwing ito ay may sakit. At ang sarili niyang mga lihim na sakripisyo para sa kaligtasan ng pamilyang ito ay tila nawalan ng halaga sa harap ng isang babaeng kababalik pa lamang mula sa nakaraan. Dahan-dahang napayuko si Elena. Tinitingnan ang kanyang refleksyon sa makintab na sahig ng pasilyo. Ang babaeng nakikita niya ay malayo sa matapang na opisyal na nakilala ng marami. Ang nakikita niya ngayon ay isang asawang unti-unting pinapatay ng kawalang utang na loob. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itapon ang hawak niyang pagkain at pumasok sa loob upang itama ang lahat ng maling akala ni Mateo. Ngunit ang kanyang pagsasanay at ang kanyang likas na dangal ang nanaig. Sa halip na gumawa ng eksena, mas pinili niyang lunukin ang pait. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay nananakit sa tindi ng pagpigil sa mga luhang nagbabadyang kumawala sa kanyang mga mata. Marahang pinihit ni Elena ang kanyang katawan. Iniwan ang pintuan ng library nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Mabigat, masakit, at nag-iiwan ng sugat sa bawat pag-angat ng paa. Pagdating sa kusina, maingat niyang inilapag ang sinigang sa ibabaw ng lamesa. Ang bango ng sampalok na kanina ay nagbibigay sa kanya ng ngiti. Ngayon ay nagpapaalala na lamang sa kanya ng asim ng kanyang kapalaran. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na hardin kung saan madalas silang maglakad ni Mateo noong mga unang taon ng kanilang relasyon. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nangako si Mateo na siya ang magiging pahinga ni Elena matapos ang magulong buhay nito sa kampo.
Ngunit nasaan na ang pangakong iyon? Bakit sa halip na pahinga, ang kanyang asawa pa ang naging pinakamabigat na krus na kailangan niyang pasanin? Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang dibdib. Inisip niya si Nina, ang kanilang maliit na anak na mahimbing na natutulog sa kabilang silid, ang tanging dahilan kung bakit nananatili pa siyang nakatayo sa gitna ng bagyong ito. Ngunit hanggang kailan? Hanggang kailan kayang tiisin ng isang pusong sugatan ang paulit-ulit na pag-atake ng mga taong dapat ay nagpoprotekta rito? Isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan, tila isang sirang plaka na nagbibigay ng kakaibang hapdi sa kanyang gunita. Kung alam lang ba ni Mateo kung sino talaga ang nagligtas sa kanya noong gabing iyon, sa gitna ng naglalagablab na apoy, pipiliin pa rin ba nitong bitawan ang mga salitang kasing talim ng kamatayan? O sadyang ang pag-ibig ay bulag sa katotohanan kapag ang puso ay nalason na ng maling utang na loob? Nanatili si Elena sa gitna ng madilim na kusina. Isang anino ng babaeng dati ay puno ng pangarap. Ang katahimikan ng bahay ay tila isang malaking kumot na bumabalot sa kanyang pag-iisa. Habang sa kabilang dako ng dingding, ang tawanan ni Mateo at Sofia ay patuloy na gumagayat sa kanyang pagkatao. Sa gabing ito, hindi lang ang anibersaryo nila ang nagwakas. Tila may kung anong bahagi ng kanyang kaluluwa ang tuluyan na ring namatay. Nay, bakit po wala si Daddy? Sasamahan niya po ba tayo sa loob? Ang inosenteng tanong ni Nina ay tila isang matalas na aspil na muling tumusok sa sugatang puso ni Elena. Nakaupo sila sa malamig na silyang plastik sa tapat ng opisina ng hematologist sa St. Jude Medical Center. Sa kabilang dako ng lungsod, alam ni Elena na abala si Mateo sa pag-aasikaso ng kung anong emergency ni Sofia. Habang siya ay narito, mag-isang pasa ng bigat ng mundong tila gumuho na sa kanyang ulunan. Hinaplos niya ang maputlang pisngi ng kanyang 6 na taong gulang na anak. Ang dating masiglang bata ay tila isang lantang bulaklak na unti-unting nauubusan ng kulay. Abala lang si Daddy sa trabaho, anak. Pero narito si Mommy. Hindi kita iiwan, di ba? Pilit ng ngiti ni Elena, bagaman ang kanyang kalooban ay nagdurusa sa tindi ng panunumbat. Nang tawagin ang kanilang pangalan, pumasok sila sa silid ni Dr. Arnel Ramos. Ang amoy ng disinfectant at ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila nagpapatindi sa kaba sa dibdib ni Elena. Inilatag ng doktor ang mga resulta ng huling pagsusuri sa mesa. Ang bawat pahina ng papel ay tila hatol ng kamatayan para sa isang inang walang ibang hangad kundi ang kaligtasan ng kanyang supling. Mrs. Luke, hindi na natin pwedeng patagalin pa ang sitwasyon ni Nina. Seryosong pahayag ng doktor habang nakatingin sa mga laboratory results. Ang kanyang bone marrow ay hindi na gumagawa ng sapat na healthy cells. She needs a transplant as soon as possible. Kung hindi, baka hindi na kayanin ng kanyang katawan ang susunod na buwan. Naramdaman ni Elena ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang silid ay tila umikot, at ang boses ng doktor ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang baro. Pilit na pinipigilan ang panginginig na nais kumawala sa kanyang buong katawan. Isang transplant, isang malaking halaga, at isang donor na kailangang maging tugma sa kanyang anak. Ako, Dok, gamitin ninyo ang tissue ko. Gawin ninyo ang lahat. Iligtas niyo lang ang anak ko. Ang boses ni Elena ay basag, puno ng desperation na tanging isang ina lamang ang makakaramdam. We will run the tests, Mrs. Luke, pero kailangan din natin ang partisipasyon ng ama. Mas malaki ang tsansa kung pareho kayong susuriin, dagdag ng doktor. Umiling ng bahagya si Elena. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Paano niya hihilingin ang presensya ni Mateo kung ang sarili nitong asawa ay itinuring na niyang estranghero sa sarili nilang tahanan? Paano niya maasahan ang isang lalaking
Mas inuuna ang anino ng nakaraan kaysa sa liwanag ng kanyang kasalukuyan. "Wag muna, Doc. Ako muna. Ayaw kong mag-alala ang asawa ko. Marami siyang iniisip ngayon." Pagsisinungaling niya. Isang sakripisyong tila naging gawin na niya sa loob ng maraming taon. Paglabas nila ng klinika, habang karga-karga ang nanghihinang si Nina, hindi inaasahang nakita ni Elena ang isang pamilyar na figura sa dulo ng pasilyo. Si Sofia. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestida at tila may hinihintay na kung sino. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang isa ay puno ng paghihirap at ang isa ay puno ng mapanuyang tagumpay. Mabilis na kinuha ni Sofia ang kanyang cellphone at palihim na kinuhanan ng larawan si Elena habang kausap si Dr. Ramos na lumabas sandali upang iabot ang ilang reseta. Sa anggulo ng kinuha niyang litrato, tila masyadong malapit ang distansya ng doktor at ni Elena, isang imaheng madaling baluktutin para sa isang taong ang hangad ay manira. "Akalain mo nga naman, Elena," bulong ni Sofia sa kanyang sarili habang nakangisi sa screen ng kanyang telepono. "Habang nagpapakamartir ka rito sa ospital, ako naman ang maglalagay ng huling pako sa krus ng relasyon ninyo ni Mateo. Let's see if he still thinks you're cold and military once he sees his wife with another man in a private hospital wing." Samantala, sa loob ng sasakyan pauwi, mahimbing na nakatulog si Nina sa hita ni Elena. Tiningnan ni Elena ang munting mukha ng kanyang anak at isang luhang kanina pa niya pinipigilan ang tuluyang pumatak at gumuhit sa kanyang pisngi. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila sumisigaw ng katarungang hindi niya mahanap. Sa gitna ng dilim at panganib na banta sa buhay ng kanyang anak, naramdaman ni Elena ang isang matinding determinasyon. Kung kailangang mag-isa niyang harapin ang kamatayan upang mabuhay lang si Nina, gagawin niya. Kung kailangang ubusin niya ang kanyang sariling lakas para sa huling hininga ng kanyang supling, hindi siya mag-aalinlangan. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa kanyang diwa, hanggang kailan mananatiling lihim ang sakit na ito bago tuluyang mawasak ang lahat ng kanyang pinoprotektahan? Ang katahimikan ng gabi ay muling binalot ng pait, habang ang anino ng pagtataksil ay dahan-dahang lumalapit, handang lamunin ang huling pag-asa ng isang pusong sugatan. Ang hapagkainan ng pamilya Luke, na dati ay simbolo ng pagkakaisa, ay tila naging isang malamig na entablado ng pagpapanggap at pasakit. Ang bango ng nilutong ulam ay hindi sapat upang takpan ang umaalingasaw na tensyon sa pagitan ng mga taong nakaupo sa paligid nito. Sa bawat tunog ng kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana, tila may isang bahagi ng pagkatao ni Elena ang unti-unting nababakbak. "Alam mo, Mateo, maswerte ka pa rin dahil narito si Sofia upang bigyan ng buhay ang bahay na ito." Ang boses ni Tia Rosa, ang ina ni Mateo, ay bumasag sa katahimikan. Tumingin siya kay Elena nang may halong pandidiri. Hindi katulad ng iba dyan na parang estatwa na lang sa loob ng sariling tahanan. Masyadong naging matigas ang puso dahil sa buhay militar. Nakalimutan na kung paano maging isang mapagmahal na asawa. Yumuko lamang si Elena. Pilit na nilulunok ang kaning tila naging buhangin sa loob ng kanyang bibig. Hindi siya sumagot, hindi dahil wala siyang katuwiran, kundi dahil ang bawat salitang bibitiwan niya ay tiyak na gagamitin lamang laban sa kanya. "Tia Rosa, huwag po ninyong sabihin iyan," malambing na singit ni Sofia, bagaman ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Mabait naman si Elena. Sadyang abala lang siguro siya sa kung anong mga bagay na ginagawa niya sa labas. Agad na napatigil si Mateo sa pagkain. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanyang plato, ngunit ang tensyon sa kanyang panga ay hindi nakaligtas sa paningin ni Elena. "Abala? Saan siya abala?" tanong ni Tia Rosa habang tinitingnan si Elena mula ulo hanggang paa. "Tingnan mo nga ang hitsura mo, Elena. Para kang pinagsakloban ng langit at lupa. Kung hindi ka marunong mag-ayos para sa asawa mo, huwag kang magtaka
kung isang araw ay tuluyan ka na niyang talikuran. Buti pa si Sofia, kahit may dinaramdam ay palaging maaliwalas ang mukha. Sa ilalim ng lamesa, naramdaman ni Elena ang isang mabilis na pagkilos. Si Sofia, na nakaupo sa kanyang tabi, ay dahan-dahang lumapit sa kanyang tenga habang abala si Mateo sa pag-abot ng tubig para sa kanyang ina. Poor Elena, bulong ni Sofia. Ang boses ay kasing talim ng isang labaha. Kahit anong luto mo, kahit anong sakripisyo mo, hinding-hindi ka magiging sapat. You're just a shadow here. At ang aninong yon, malapit ko ng tuluyang pawiin. Imbes na magalit, lalong nanahimik si Elena. Itinuon niya ang kanyang buong atensyon sa pagnguya ng kaning puti. Sa kanyang isipan, hindi ang panlalait ni Cherosa o ang pananakot ni Sofia ang kanyang iniisip. Ang bawat butil ng kanin ay tila naging simbolo ng bawat sentimong kailangan niyang ipunin para sa operasyon ni Nina. Iniisip niya ang mga reseta, ang mga test na kailangan pang bayaran, at ang munting buhay na nakasalalay sa kanyang katatagan. Ang pagpili sa katahimikan hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang misyong mas malaki kaysa sa kanyang sariling dangal. Subalit ang katahimikang yon ay biglang nyanig ng isang marahas na pagkilos. Narinig ang malakas na pagbagsak ng kamay ni Mateo sa ibabaw ng lamesa. Dahilan upang tumalon ang mga kubyertos at maging ang baso ng tubig ay muntik nang tumapon. Ang lahat ay napatingin sa kanya. Ang mukha ni Mateo ay namumula sa galit, at ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng kanyang cellphone na kanina pa niya hawak sa ilalim ng lamesa. Dahan-dahan niyang iniharap ang cellphone kay Elena. Doon, kitang-kita ang larawang kinuha ni Sofia sa ospital. Si Elena at si Dr. Ramos na tila nasa isang napakalapit at pribadong usapan. Elena, sabihin mo sa akin. Ang boses ni Mateo ay mababa, ngunit puno ng nagbabadyang panganib. Sino ang lalaking ito? At anong ginagawa ninyo sa isang pribadong silid sa ospital habang sinasabi mong nagpapahinga ka lang? Ang hangin kanina ay mabigat ay tila tuluyan nang nawalan ng oxygen. Ang puso ni Elena ay tumibok ng mabilis, hindi dahil sa pagkakasala, kundi dahil sa sakit, na ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong pagkatao ay mas pinili pang maniwala sa isang litrato kaysa sa katapatan ng kanyang asawa. Tumingin si Elena nang diretso sa mga mata ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay basag, ngunit may natitira pang dignidad. Sa kanyang likuran, nakita niya ang tagumpay ng ngiti sa mga labi ni Sofia, isang lason na mas nakamamatay kaysa sa anumang salitang binitiwan nito kanina. Mateo, isang doktor siya. Iyon lang ang kailangan mong malaman. Ang boses ni Elena ay nanatiling kalmado, ngunit sa loob niya, ang bawat salita ay tila isang piraso ng kristal na bumabasag sa kanyang lalamunan. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Hindi niya kayang bigkasin ang salitang leukemia sa harap ni Sofia at ng kanyang biyenan. Higit sa lahat, ayaw niyang makita ang awa o ang masidhing panunumbat ni Mateo kung malalaman nito ang tungkol sa sakit ni Nina sa ganitong paraan. Ngunit ang kanyang katahimikan ay tila lalong nagpaningas sa apoy ng selos sa dibdib ng kanyang asawa. Isang doktor? At bakit kailangan mong makipagkita sa kanya ng palihim? Bakit kailangan mong magsinungaling na nasa bahay ka lang? Ang boses ni Mateo ay dumagundong sa loob ng silid, dahilan upang manginig ang mga kristal na dekorasyon sa paligid. Elena, 7 kaming taon na nagsama, pero ngayon ko lang naramdaman na hindi na kita kilala. Tumayo si Elena. Ang tunog ng kanyang upuan na dahan-dahang nausod sa sahig ay tila isang huling hudyat ng pagtatapos ng usapan. Tiningnan niya ang kanyang asawa. Ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang kanyang sandigan. Ngayon, ang nakikita na lamang niya ay isang estranghero na mas pinipiling maniwala sa isang kuha ng kamera kaysa sa katapatan ng kanyang asawa
Kung wala kang tiwala sa akin, Mateo, kahit anong paliwanag ay walang saysay. Malumanay niyang sagot bago dahan-dahang tumalikod upang umakyat sa itaas. Ngunit hindi natapos doon ang gabi. Habang ang lahat ay tila natutulog na, si Elena ay nanatiling gising. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kanyang lampara, binuksan niya ang kanyang lumang laptop. Bilang isang dating opisyal ng militar, ang kanyang kakayahan sa pagsisiyasat ay hindi pa rin kumukupas. Alam niyang may mali sa mga kwento ni Sophie. Ang utang na loob na palaging ibinabato nito kay Mateo ay tila isang malaking balat kayo. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa ibabaw ng makapal na alpombra. Nagtungo siya sa direksyon ng guest room kung saan nananatili si Sofia. Alam niyang may itinatagong dokumento ang babae, ang medikal na record na palaging ginagamit nito upang kumuha ng simpatya kay Mateo. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, isang boses ang pumigil sa kanyang paghinga. Naghahanap ka ba ng ebidensya, Elena? Naroon si Sofia, nakatayo sa dulo ng madilim na pasilyo, malapit sa itaas ng hagdan. Ang kanyang mukha na palaging tila maamo sa harap ni Mateo ay napalitan ng isang mapanuyang ngiti. Ang liwanag mula sa bintana ay nagbigay ng isang nakakatakot na anino sa kanyang mga mata. Alam ko ang laro mo. Ang boses ni Elena ay malamig, puno ng awtoridad. Hindi ka talaga naging ligtas sa sunog na yon. Ninakaw mo lang ang pagkakakilanlan ng taong tunay na nagligtas kay Mateo. At sisiguraduhin kong malalaman niya ang totoo. Tumawa si Sofia, isang tunog na tila kalansing ng mga sirang kampana sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahan siyang lumapit kay Elena hanggang sa magkatapat na sila sa tapat ng unang baitang ng hagdan. Sino ang paniniwalaan niya, Elena? Ang asawang ayon sa mga litrato ay may ibang lalaki? O ang babaeng nagbuwis ng buhay para sa kanya? Bulong ni Sofia. Wala kang laban sa akin. Kahit mamatay ka pa rito, hinding-hindi ka na niya pakikinggan. Sa isang mabilis na pagkilos, hinawakan ni Sofia ang braso ni Elena. Bago pa man makapagsalita ang huli, ang mukha ni Sofia ay biglang nagbago. Mula sa pagiging mapang-api, naging puno ito ng takot at pighati. Elena, huwag, pakiusap, huwag mo akong itulak. Ang sigaw ni Sofia ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Bago pa man maunawaan ni Elena ang nangyayari, kusa nang binitawan ni Sofia ang kanyang sarili. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan sa bawat baitang ng kahoy na hagdan ay tila isang mabilis na serye ng mga dagok na nagpabagsak sa buong mundo ni Elena. Ang huling narinig ay ang malakas na pagtama ng katawan ni Sofia sa sahig sa ibaba. Sofia! Ang boses ni Mateo ay nanggaling sa pintuan ng kanilang silid. Patakbo itong bumaba. Nilagpasan si Elena na tila isang hangin lamang. Nakita ni Elena ang kanyang asawa na mabilis na binuhat ang duguang si Sofia, habang ang huli ay pilit na kumakapit sa baro ni Mateo. Ang mga mata ay nakatingin kay Elena nang may halong takot. Mateo, ayaw niya akong nandito? Ang mahinang ungol ni Sofia bago ito tuluyang nawalan ng malay. Tumingala si Mateo kay Elena. Ang galit sa kanyang mga mata ay higit pa sa anumang apoy na naranasan ni Elena sa digmaan. Ito ay isang uri ng galit na hindi na kayang pawiinin ng anumang paliwanag. You're a monster, Elena. Ang boses ni Mateo ay nanginginig sa puot. Wala kang puso. Umalis ka sa paningin ko bago ko makalimutan na asawa pa kita. Naiwang nakatayo si Elena sa itaas ng hagdan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng kawalan ng katarungan. Ang anino ng kanyang asawa na palayo habang karga ang kaaway ay tila isang huling paalam sa lahat ng pangarap na binuo niya sa loob ng 7 taon. Hindi lahat ng sugat ay nagdurugo, ngunit lahat sila ay may hatid na kamatayan sa kaluluwa. Sa loob ng malamig at madilim na silid na dati
ay puno ng init ng pagmamahalan. Nakaupo si Elena sa gilid ng kama, yakap ang kanyang sariling mga bisig. Ang katahimikan ng mansyon ay tila isang mabigat na pasanin na dumadagan sa kanyang dibdib. Bawat hininga ay isang paalala na siya ay nag-iisa na sa laban na ito. Wala si Mateo. Hindi ito umuwi mula sa ospital. Mas piniling manatili sa tabi ng babaeng naging mitya ng pagkawasak ng kanilang pamilya. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang drawer ng kanyang nightstand. Inilabas niya ang isang makapal na folder, ang mga dokumento para sa voluntaryong pag-aalay ng bone marrow. Sa bawat pahinang kanyang binabasa, tila lalong bumibigat ang kanyang paningin. Potential donor, Elena Luke, ang nakasulat sa itaas. Ito na ang tanging paraan upang mabuhay si Nina. Ang kanyang sariling laman at dugo ang magiging huling depensa ng kanyang anak laban sa kamatayan. Habang ang buong mundo ay naniniwalang siya ay isang monstrosidad na nanakit ng kapwa, sa loob ng silid na yon, inihahanda ni Elena ang kanyang sarili sa isang operasyong maaaring magpahina o kumitil sa sarili niyang lakas. Basta't mabuhay lamang ang kanyang supling. Kinuha niya ang isang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot sa karayom, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang kailangan niyang gawin ito nang walang asawang hahawak sa kanyang kamay. Ang bawat pirma niya sa dokumento ay tila isang pagtanggap na ang kanyang papel bilang asawa ay tapos na, at ang tanging natitira na lamang ay ang kanyang pagiging ina. Isang piraso ng papel ang kinuha niya muli. Sa pagkakataong ito, hindi ito dokumentong medikal. Ito ay isang liham para kay Nina. Aking munting bituin, ang simula ng kanyang sulat. Kung sakaling hindi sapat ang lakas ni Mommy para magising pagkatapos nito, tandaan mong ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Huwag kang magagalit sa daddy mo. Sadyang naligaw lang siya ng landas, pero mahal ka niya. Isang patak ng luha ang bumagsak sa papel, dahilan upang kumalat ang tinta sa salitang mahal. Mabilis niya itong pinunasan, ngunit ang marka ng kanyang pighati ay nanatili na doon habang buhay. Tumayo siya at lumapit sa salamin. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon, ang mga mata na dati ay puno ng kislap ng isang matapang na sundalo. Ngayon ay tila dalawang malalim na balon ng lungkot. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang kwintas, ang tanging regalo ni Mateo noong nalaman nilang magkakaanak sila. Inilagay niya ito sa ibabaw ng lamesa, sa tabi ng kanilang wedding photo na nakataob na ngayon. Ang sandali ng pagtanggap na hindi na niya kailangang magpaliwanag sa taong ayaw naman siyang pakinggan. Ang kanyang katahimikan ay hindi pagsuko, kundi isang huling rurok ng dignidad. Ang gabi ay tila walang katapusan. Inayos ni Elena ang kanyang maleta. Inilalagay lamang ang mga pinakaimportanteng gamit ni Nina at ilang piraso ng kanyang sariling damit. Bawat tupi ng tela ay tila isang pagpapaalam sa bawat sulok ng bahay na naging saksi sa kanyang mga pangarap. Sa gitna ng kanyang pag-iimpake, naramdaman niya ang isang matinding panghihina sa kanyang tuhod dahilan upang mapaupo siya sa sahig. Ang kanyang puso ay kumikirot sa paraang hindi kayang gamutin ng anumang medisina. Biglang nyanig ang katahimikan ng mahinang panginginig ng kanyang cellphone sa ibabaw ng kama. Mabilis niya itong kinuha, umaasa sa isang himala na marahil ay tumatawag si Mateo upang humingi ng tawad. Ngunit ang pangalang lumabas sa screen ay kay Dr. Arnel Ramos. "Hello, Mrs. Luke. Pasensya na sa pagtawag ng ganitong oras." Ang boses ng doktor ay bakas ang pagmamadali at seryosong tono. "Bakit po, Doc? May nangyari ba kay Nina?" Ang boses ni Elena ay halos pabulong na sa tindi ng kaba. "The results are in. We have a green light for the surgery tomorrow morning. We need to prep both of you by 5 a.m., wika ni Dr. Ramos. Ngunit huminto ito sandali bago magpatuloy. "But there's a problem. Under hospital policy, kailangan natin ang pirma ng ama para sa huling clearance ng bata dahil minor siya
At critical ang procedure. I tried calling Mr. Mateo Luke but he's not answering. Elena, kailangan mo siyang mahanap. Without his signature tonight, hindi tayo pwedeng tumuloy sa operasyon bukas. Nabitawan ni Elena ang telepono sa kanyang kandungan. Tumingin siya sa bintana kung saan ang ulan ay nagsisimula nang pumatak sa salamin, tila nakikiramay sa kanyang desperasyon. Paano niya makukuha ang pirma ng isang lalaking ang huling salita sa kanya ay pagtawag sa kanya bilang isang monster? Paano niya ililigtas ang buhay ng anak nila kung ang mismong ama nito ang naging pinakamalaking hadlang sa kanilang huling pag-asa? Wala akong asawang katulad mo, Elena. Ang isang mamamatay tao ay walang puwang sa buhay ko, lalo na sa buhay ni Sofia. Umalis ka na bago ko patawagin ang security at ipakaladkad ka palabas. Ang bawat salitang binitiwan ni Mateo sa loob ng VIP suite ng ospital ay tila mga sampal na nag-iwan ng hapdi hindi sa pisngi, kundi sa kaluluwa ni Elena. Nakatayo siya sa tapat ng pintuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa folder na naglalaman ng huling pag-asa ni Nina. Sa loob ng silid, nakita niya si Sofia na nakahiga sa kama. May benda sa ulo at tila isang maamong tupa na nangangailangan ng proteksyon. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang lason. Narito si Elena upang hingin ang pirma ng ama para iligtas ang kanilang anak, habang ang lalaking iyon ay abala sa pagprotekta sa babaeng unti-unting pumapatay sa kanilang pamilya. Mateo, pakiusap. Hindi ako naparito para makipag-away. Ang boses ni Elena ay gumaralgal, isang bihirang pagkakataon ng panghihina mula sa isang babaeng sinanay sa gitna ng digmaan. Kailangan ko lang ang pirma mo. Isang pirma lang, Mateo, at aalis na ako. Hindi mo na ako kailangang makita pang muli. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mateo. Tumayo siya mula sa tabi ni Sofia at lumapit kay Elena. Ang kanyang presensya ay tila isang pader ng yelo na nagpapatigil sa daloy ng dugo ni Elena. Pirma? Para sa ano? Para sa diborsyo at sa perang hihingin mo bilang kapalit ng sakripisyo mo sa pamilyang ito? Kinuha ni Mateo ang isang bundle ng tseke mula sa kanyang bulsa at walang pakundangang isinalampak ito sa dibdib ni Elena. Heto, isulat mo ang halagang gusto mo. Bilhin mo ang katahimikan ko. Bilhin mo ang kalayaan ko mula sa iyo. Huwag mo lang gamitin ang anumang dahilan para lumapit pa sa amin ni Sofia. Ang mga piraso ng papel ay nagkalat sa sahig, tila mga tuyong dahon sa gitna ng tagtuyot. Tiningnan ni Elena ang mga tseke at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagkawasak. Ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay ay naniniwalang ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagkatao, at ang buhay ng kanilang anak ay may katumbas na halaga ng pera. Ang kanyang lalamunan ay tila na puno ng bubog. Bawat hininga ay nagdudulot ng hapdi. Ang panginginig ng kanyang mga daliri ay hindi na niya mapigilan, at ang folder na hawak niya ay dahan-dahang nalukot sa tindi ng kanyang pagkakahawak. Hindi ko kailangan ng pera mo, Mateo, bulong ni Elena. Ang boses ay halos hindi na marinig dahil sa tindi ng emosyon. Ang kailangan ko ay ang pananagutan mo bilang ama. Si Nina ay nasa panganib. Huwag mong gamitin ang anak natin para makuha ang gusto mo. Sigaw ni Mateo. Ang galit ay muling nagliyab sa kanyang mga mata. Ginamit mo na siya para magsinungaling tungkol sa ospital at ngayon, gagamitin mo siya para makuha ang simpatya ko? Sofia was right. You are a master manipulator. Mula sa kama, biglang gumalaw si Sofia. Nagsimula itong huminga ng mabilis. Ang kanyang mga kamay ay tila nanginginig sa takot habang nakatingin kay Elena. Mateo, pakiusap. Paalisin mo na siya. Natatakot ako. Ang mahinang boses ni Sofia ay tila isang hudyat para kay Mateo. Mabilis na hinarap ni Mateo si Elena at marahas siyang itinulak palabas ng silid. Ang tunog ng pagsasara ng pinto
ay tila isang pinal na hatol. Naiwang mag-isa si Elena sa madilim na pasilyo, nakaluhod sa sahig, habang pinupulot ang mga dokumento ng kanyang anak na nagkalat. Ang bawat pahina ay may bahid na ng kanyang mga luha. Mga luhang hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa munting buhay na unti-unting nauubos ang oras dahil sa pagkabulag ng sariling ama. Tumingala si Elena sa kisame ng ospital. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon sa gitna ng pighati. Kung ayaw siyang tulungan ni Mateo, gagawa siya ng sarili niyang paraan. Kahit na kailangan niyang labagin ang batas, kahit na kailangan niyang itaya ang kanyang sariling kalayaan, sisiguraduhin niyang mabubuhay si Nina. Ang tanong na lamang ay, hanggang saan ang kayang ibigay ng isang ina kung ang buong mundo, kabilang ang lalaking mahal niya, ay nakatalikod na sa kakanya? Tapos na ang pagiging asawa, Mateo. Mula sa oras na ito, ako na lang ang magiging ina ni Nina. Ang boses ni Elena sa loob ng kanyang isipan ay kasing lamig ng hanging humahampas sa bintana ng ospital. Wala nang natitirang luha. Ang bawat patak ng kanyang pighati ay tila natuyo na at naging matigas na bato sa loob ng kanyang dibdib. Sa harap niya, nakatitig si Dr. Arnel Ramos, ang kanyang matalik na kaibigan at kasamahan noong siya ay nasa serbisyo pa. Hawak ni Arnel ang mga dokumentong tinanggihang pirmahan ni Mateo. Elena, sigurado ka ba rito? Magkakaproblema ka sa batas kung malalaman nilang nilagpasan natin ang awtoridad ni Mateo bilang ama. Nag-aalalang tanong ni Arnel habang tinitingnan ang determinasyon sa mga mata ng babae. Dok, kinuha ko ang responsibilidad na ito noong araw na isinilang ko siya. Kung ang batas ay mas pinapahalagahan ang pirma ng isang amang nagbulag-bulagan kaysa sa hininga ng isang batang naghihingalo, handa akong harapin ang anumang parusa. Tugon ni Elena. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Pumirma na ako bilang nag-iisang guardian sa ilalim ng emergency protocol. Please, Arnel, iligtas mo ang anak ko. Sa huli, tumango ang doktor. Ang utang na loob ni Arnel kay Elena noong panahon ng digmaan ay naging tulay upang maisakatuparan ang mapanganib na desisyong ito. Ngunit para kay Elena, ang pagpirma sa mga papel na yon ay simula lamang ng kanyang ganap na paglaya. Bumalik siya sa mansyon ng mga luk sa gitna ng isang malakas na buhos ng ulan. Ang bawat patak ng tubig sa bubong ng kanyang sasakyan ay tila isang mabilis na tibok ng tambol na nagbabadya ng malaking pagbabago. Pumasok siya sa loob ng bahay na naging kulungan niya sa loob ng 7 taon. Madilim ang sala. Ang katahimikan ay tila isang malaking kumot na sumasakal sa bawat alala ng tawanan at pangarap na minsan nilang binuo ni Mateo. Umakyat siya sa kanilang silid. Hindi na niya binuksan ang ilaw. Sa ilalim lamang ng liwanag ng kidlat na paminsan-minsang tumatama sa bintana, sinimulan niyang itupi ang kanyang mga damit. Hindi siya nagdala ng marami. Ang bawat tela na kanyang hinahawakan ay tila may amoy pa ng pabango ni Mateo. Ngunit sa bawat haplos niya rito, wala na siyang naramdamang kurot. Ang kanyang puso ay naging manhid na, isang mekanismo ng depensa para sa isang sundalong sugatan. Lumapit siya sa kanyang dresser. Doon, nakalagay ang isang maliit na crystal vase na may lamang isang pirasong rosas. Huling rosas na ibinigay ni Mateo noong nakaraang buwan, bago bumalik si Sofia. Ang rosas ay hantay na, tuyot, at kulay kape na ang mga talulot. Sa tabi nito, dahan-dahang hinubad ni Elena ang kanyang wedding ring. Ang gintong sing-sing ay tila naging masyadong mabigat para sa kanyang daliri. Inilapag niya ito sa tabi ng nalantang rosas. Isang tahimik na deklarasyon na ang rosas na sumisimbolo sa kanilang pag-ibig ay tuluyan ng namatay, kasabay ng pangakong kinakatawan ng singsing na yon. Paalam, Mateo. Sana ay mahanap mo ang kapayapaang hinahanap mo sa piling ng iyong savior. Bulong ni Elena sa hangin. Bitbit ang kanyang maliit na maleta. Lumabas siya ng silid nang hindi man lang lumingon. Bawat hakbang niya pababa ng hagdan
ay tila pagtatanggal ng mga kadenang matagal na naggapos sa kanya. Pagdating sa pinto, tiningnan niya ang kabuuan ng bahay sa huling pagkakataon. Walang galit, walang poot, tanging ang malalim na pagkapagod lamang ang nanatili. Lumabas siya sa gitna ng ulan. Ang lamig ng tubig ay tila naglilinis sa kanyang kaluluwa. Pumasok siya sa sasakyan at mabilis na pinaandar ito palayo, patungo sa ospital kung saan naghihintay ang kanyang anak at ang operasyong magbabago sa kanilang tadhana. Makalipas ang 1 oras, pumasok si Mateo sa mansyon. Basang-basa siya at pagod mula sa pag-aasikaso kay Sofia na nagpumilit na lumabas ng ospital. Inaasahan niyang makikita si Elena sa sala, handang magpaliwanag o makipag-away muli. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan ng isang bahay na tila nawalan na ng buhay. Umakyat siya sa silid. Ang kanyang puso ay dahan-dahang pinupuno ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Elena? Tawag niya. Ngunit tanging ang tunog ng ulan ang sumagot. Binuksan niya ang ilaw. Ang kama ay maayos, ngunit ang hangin sa loob ng kwarto ay tila masyadong maluwag. Lumapit siya sa dresser at doon, napatigil ang kanyang mundo. Ang wedding ring ni Elena na nakapatong sa tabi ng tuyot na rosas ay tila isang malakas na dagok na nagpabagsak sa kanyang tuhod. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naging isang malamig na takot. Bakit tila sa pagkakataong ito, ang katahimikan ni Elena ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw o sumbat na narinig niya rito? Saan nagtungo ang asawang akala niya ay habambuhay na magtitiis sa kanyang mga kamalian? Elena, tumigil ka! Ang sigaw ni Mateo ay tila isang kidlat na bumasag sa maingay at magulong kapaligiran ng departure terminal. Sa gitna ng dagsa ng mga tao, ang boses na yon na dati ay nagbibigay ng kalinga kay Elena, ngayon ay tila isang babala ng paparating na unos. Napatigil si Elena sa pagtulak ng trolley kung saan nakaupo ang nanghihinang si Nina. Ang kanyang puso ay dahan-dahang bumagsak sa kailaliman ng kanyang sikmura nang makita ang galit na mukha ng kanyang asawa na mabilis na papalapit sa kanila. Sa likuran ni Mateo, nakita niya si Sofia. Kahit nakasuot ng sunglasses, hindi maitatago ang mapanuyang ngisi sa mga labi nito. Alam na ni Elena, ito na ang huling bitag. So, totoo nga? Tatakas ka kasama ang lalaking ito at dadalhin mo ang anak ko? Ang boses ni Mateo ay nanginginig sa puot habang nakatingin kay Dr. Arnel Ramos na nakatayo sa tabi ni Elena. Gusto mong magsimula ng bagong buhay gamit ang perang hiningi mo sa akin? Ganyan na ba kababa ang tingin mo sa kasal natin, Elena? Mateo, makinig ka muna. Hindi ito ang iniisip mo. Ang boses ni Elena ay mahina. Pilit na pinoprotektahan ang pandinig ni Nina na ngayon ay nagsisimula ng manginig sa takot. Kailangang madala si Nina sa espesyalista. Wala na tayong oras. Huwag mo nang gamitin ang bata, Elena. Sawang asawa na ako sa mga kasinungalingan mo. Sa isang marahas na pagkilos, hinablot ni Mateo ang braso ni Elena. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang tumigil at tumingin. Ang kahihiyan ay tila isang malapot na putik na dahan-dahang lumalamon sa dangal ni Elena. Ngunit ang mas masakit ay ang pagturing sa kanya ni Mateo bilang isang taksil sa harap ng maraming tao. Sa isang iglap, naramdaman ni Elena ang isang mabilis na pagdampi ng palad sa kanyang pisngi. Hindi ito malakas, ngunit ang impact nito sa kanyang pagkatao ay higit pa sa anumang sugat na natamo niya sa giyera. Ang tunog ng pagtama ay tila umalingaw-ngaw sa kanyang buong sistema, nagpapatigil sa bawat daloy ng kanyang dugo. Daddy, wag po, Mommy! Ang mahinang yak ni Nina ay tila isang kutsilyong humihiwa sa puso ni Elena. Niyakap ng bata ang kanyang lumang bultahe, ang munting katawan nito ay nangangatog sa gitna ng tensyon. Ngunit tila bulag at bingi si Mateo. Inilabas niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at marahas itong itinapon sa ibabaw ng maleta ni Elena.
Ang mga dokumento sa loob ay bahagyang lumabas. Ang salitang Petition for Dissolution of Marriage ay tila nakasulat sa dugo sa paningin ni Elena. Pirmahan mo yan. Ngayon din, ang boses ni Mateo ay malamig pa sa yelo. Ayoko nang makita ang mukha mo. Isama mo na ang lalaking iyan at lumayas kayo. Pero tandaan mo ito, Elena. Hinding-hindi mo na muling makikita ang anak ko kapag natapos ang lahat ng ito. Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyot na labi ni Elena. Dahan-dahan niyang kinuha ang panulat mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang sakit ay umabot na sa rurok nito, kung saan wala ka nang mararamdaman kundi ang isang malalim at madilim na kawalan. Inilapag niya ang papel sa ibabaw ng kanyang maleta at mabilis na idinaan ang panulat. Ang bawat kurit ng tinta ay tila pagputol sa bawat ugat na nag-uugnay sa kanya sa lalaking ito. Ayan na, Mateo, malaya ka na. Wika ni Elena, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa asawa. Isang titig na walang halong takot o pagmamahal. Tanging ang huling labi ng isang namatay na pangarap. Pero darating ang araw na hihilingin mong sana ay pinatay mo na lang ako kaysa ginawa mo ito sa amin ng anak mo. Dahil sa sandaling lumalikod ako, kailanman ay hindi mo na mahanap ang daan pabalik sa amin. Kinuha ni Elena ang kamay ni Nina at dahan-dahang pinihit ang trolley palayo. Hindi siya lumingon. Hindi niya pinansin ang bulong ng mga tao o ang nagtatagumpay na tingin ni Sofia. Sa bawat hakbang niya palayo, tila may isang bahagi ng kanyang puso ang naiiwan sa sementadong sahig ng airport, dinudurog ng mga paa ng mga taong walang alam sa kanyang sakripisyo. Naiwang nakatayo si Mateo sa gitna ng terminal, hawak ang mga papel na may pirma ni Elena. Ang kanyang dibdib ay tila biglang naging hungkag. Bakit sa kabila ng tagumpay na ito, ang pakiramdam niya ay tila siya ang natalo sa sarili niyang laro? Bakit ang huling tingin ni Elena ay tila isang sumpa na habambuhay na dadalhin ng kanyang konsensya? Ang tunog ng pag-alis ng isang eroplano sa malayo ay tila isang malungkot na paalam, habang ang anino ng isang inang sugatan ay dahan-dahang naglaho sa gitna ng liwanag at usok. Huwag kang bibitiw, Nina. Kukunin lang ni Mami ang sakit para sa'yo. Pagkatapos nito, maglalaro na tayong muli. Ang puting liwanag sa kisame ng silid operasyon ay tila isang malupit na araw na naglalantad sa lahat ng sugat sa pagkatao ni Elena. Habang nakahiga siya sa matigas at malamig na kama, ang kanyang katawan ay tila unti-unting nawawalan ng bigat dahil sa gamot na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang bawat hininga niya ay may kasamang amoy ng anesthesia at sterile na paligid. Isang paalala na siya ay nasa bingit ng isang malaking sakripisyo. Sa kabilang silid, naroon ang kanyang munting bituin, si Nina, na naghihintay ng bagong buhay mula sa kanyang sariling laman at dugo. Sa bawat segundong lumilipas, bago siya tuluyang mawalan ng malay, ang mga alaala ng nakaraang gabi sa airport ay tila mga aninong sumasayaw sa kanyang paningin. Ang mukha ni Mateo na puno ng puot, ang sampal na nagpaguho sa kanyang mundo, at ang mga papel ng diborsyo na tila naging huling pako sa kanyang krus. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, habang dahan-dahang bumibigat ang kanyang mga pilikmata. Sa sandaling ito, habang ibinibigay niya ang kanyang sarili para sa kanilang anak, ang lalaking dapat ay katuwang niya sa laban na ito ay abala sa pagdiriwang ng isang bagong simula kasama ang ibang babae. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang marangyang ballroom, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango. Nakasuot si Mateo ng isang itim na tuksido, habang si Sofia na nakasuot ng nagniningning na puting bestida ay nakakapit sa kanyang braso ng may halong pagmamalaki. Ito ang gabi ng kanilang anunsyo ng dinhon, isang mabilis at marahas na pagpapalit sa 7 taon ng pagsasama nila ni Elena. Ang tunog ng tawanan at ang kalansing ng mga basong kristal na nagtatama
Sa bawat toast ay tila isang masayang musika sa pandinig ng lahat, maliban kay Mateo. Sa gitna ng katuwaan, naramdaman ni Mateo ang isang biglaang paninikip ng kanyang dibdib. Isang kakaibang kaba ang dumaan sa kanyang sistema. Tila may isang boses na pilit na bumubulong sa kanyang konsensya. Tumingin siya sa kanyang baso ng champagne at sa refleksyon ng alak, tila nakita niya ang mga mata ni Elena sa airport. Iyong mga matang walang buhay, ngunit puno ng isang katotohanang hindi niya gustong tanggapin. Ayos ka lang ba, Mateo? Ang malambing na boses ni Sofia ay tila isang lason na dahan-dahang pilit na humahalo sa kanyang diwa. Para kang nakakita ng multo. Wala ito, Sofia. Siguro ay napagod lang ako. Tugon ni Mateo. Ngunit ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig habang inilalapag ang baso sa mesa. Bumalik ang eksena sa loob ng operating room. Ang bawat dahan-dahang pagtusok at pag-ani ng bone marrow mula sa katawan ni Elena ay isang tahimik na serye ng pasakit. Kahit sa ilalim ng anesthesia, ang kanyang katawan ay tila nararamdaman ang bawat pangingisay ng kanyang kaluluwa. Sa bawat patak ng dugo na kinukuha mula sa kanya, tila unti-unti ring nauubos ang huling ugnayan niya sa kanyang nakaraan. Ang sandali kung saan ang kanyang pag-ibig bilang ina ay tuluyan ng lumutang sa ibabaw ng kanyang pighati bilang asawa. Bawat selulang ibinibigay niya para kay Nina ay isang panata na kahit anong mangyari, hinding-hindi na muling makakatapak si Mateo sa kanilang buhay. Makalipas ang ilang oras sa loob ng recovery room, dahan-dahang nagmulat ng mata si Nina. Ang munting bata ay tila lalong lumiit sa gitna ng mga tubo at makinang nakapaligid sa kanya. Ang kanyang tinig, bagaman mahina at paos, ay bumasag sa katahimikan ng silid. Daddy! Daddy! Ang tawag ni Nina ay tila isang malungkot na awitin na humahanap ng kasagutan. Lumapit si Dr. Arnel Ramos. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit may bahid ng tagumpay. Hinawakan niya ang munting kamay ng bata. Tumingin si Nina sa paligid. Hinahanap ang pamilyar na mukha ng kanyang ama, ang lalaking nangakong palagi siyang poprotektahan. Ngunit ang kama sa tabi niya ay nanatiling walang laman. Ang kanyang mommy Elena ay nasa kabilang silid pa, nakikipaglaban sa sarili nitong panghihina. At ang kanyang daddy Mateo ay wala roon upang hawakan ang kanyang kamay sa kanyang unang paggising mula sa dilim. Ang katahimikan ng ospital ay muling binalot ng isang mabigat na pighati. Sa labas, ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa salamin, tila mga luha ng langit para sa isang batang naghahanap ng pagmamahal na ipinagkait ng sariling ama. Isang nurse ang pumasok sa silid ni Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Doc, ang heart rate ng patient sa room 402 biglang bumabagsak. Hindi siya nagre-respond ng maayos pagkatapos ng procedure. Napatigil si Dr. Ramos. Ang tagumpay ng operasyon ni Nina ay tila biglang nanganib dahil sa kalagayan ng ina. Ang sakripisyo ni Elena ay tila humihingi ng mas mataas na presyo kaysa sa kanilang inaasahan. Ang tagumpay ay may kakaibang lasa. Minsan, ito ay tila abo sa bibig na hindi mo malunok-lunok. Ang marangyang mansyon ng mga Lok na dati ay balot ng kapayapaan sa ilalim ng pamumuno ni Elena, ngayon ay tila naging isang entablado ng mga pekeng ngiti at nakatagong agenda. Matapos ang gabi ng kanilang dinhon, nararamdaman ni Mateo ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Habang nakaupo siya sa kanyang silid-aralan, tinititigan ang mga papeles ng kumpanya. Ang bawat anino sa dingding ay tila nagpapaalala sa kanya ng asawang kanyang itinaboy. Wala nang naghahanda ng kanyang kape sa tamang timpla. Wala nang nag-aayos ng kanyang mga gamit nang walang imik ngunit puno ng pag-aalaga. Ang katahimikan ay tila isang malaking hukay na dahan-dahang lumalamon sa kanyang katinoan. Sa kabilang dako ng bahay, sa loob ng dating silid ni Elena, si Sofia ay abala sa pag-iinspeksyon ng mga alahas at kagamitang naiwan.
Ang kanyang mukha ay walang bakas ng sakit o takot na ipinapakita niya kay Mateo. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang hinahawakan ng isang mamahaling kwintas na perlas. Sa wakas, akin na ang lahat ng ito, bulong ni Sofia sa kanyang sarili. Ang boses ay puno ng mapanuyang tagumpay. Ang kailangan ko na lang ay pirmahan ni Mateo ang transfer of properties at tuluyan ng mabubura ang bakas ng babaeng iyon sa buhay na ito. Ngunit hindi niya alam na sa labas ng pinto, nakatayo si Tia Rosa, ang matanda, na dati ay bulag sa mga panlilinlang ni Sofia dahil sa galit kay Elena, ay nagsisimula nang makakita ng mga bitak sa maskara ng kanyang paboritong savior. Nakita ni Tia Rosa ang paraan ng pagtapon ni Sofia sa mga gamit ni Nina sa basurahan. Ang mga laruang dati ay maingat na itinatago ni Elena. Ang bawat kilos ni Sofia ay tila kulang sa pagmamahal at puno ng pagmamayari. Isang gabi, habang naglalakad si Tia Rosa patungo sa kusina, narinig niya ang boses ni Sofia mula sa terrace. Mukhang may kausap ito sa telepono at ang tono ng boses nito ay malayo sa malambing na Sofia na kilala ni Mateo. Sinabi ko na sa'yo, huwag mo akong tatawagan dito. Nabayaran na kita para sa peking medical record at para sa pag-aayos ng insidente sa hagdan. Galit na boses ni Sofia ang umalingaw-ngaw sa hangin. At tungkol sa sunog na iyon, 10 taon na ang nakalipas. Mananatiling sikreto na si Elena ang pumasok sa loob at hindi ako. Isang salita mo pa at sisiguraduhin kong hindi ka na makakapagsalita kailanman. Ang bawat salita ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ni Tia Rosa. Napahawak siya sa pader. Ang kanyang tuhod ay nangangatog sa tindi ng katotohanang kanyang natuklasan. Ang babaeng itinuring niyang anghel ay isa palang demonyong nagsuot ng maskara ng kabutihan. Ang bawat panlalait niya kay Elena, ang bawat pagpanig niya kay Sofia, lahat ng yun ay tila naging mga matutulis na tinik na bumabaon sa kanyang sariling konsensya. Samantala, pumasok si Mateo sa loob ng silid at naabutan si Sofia na mabilis na ibinaba ang telepono at nagpanggap na nagpapahid ng luha. Mateo, love, I'm just thinking about our future. Siguro, dapat na nating ibenta ang mga properties na nakapangalan kay Elena. It's for our fresh start, right? Malamig na mungkahi ni Sofia habang yumayakap sa braso ni Mateo. Tumingin si Mateo kay Sofia at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang matinding pag-aalinlangan. Bakit tila masyadong mabilis ang lahat? Bakit tila mas interesado si Sofia sa mga ari-arian kaysa sa pagbuo ng isang tahanan? Sa kanyang isipan, biglang pumasok ang huling imahe ni Elena sa airport. Ang kanyang mga matang puno ng pighati, ngunit may dignidad. Hindi ba parang masyadong mabilis, Sofia? Halos ilang araw pa lang ang nakakalipas simula nang umalis si Elena. Tugon ni Mateo. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. But Mateo, we deserve to be happy. Bakit mo pa iniisip ang babaeng iyon na nagtaksil sa'yo? Singhal ni Sofia, ang kanyang pasensya ay dahan-dahang nauubos. Napatitig si Mateo sa basurahan sa sulok ng silid. Doon, nakita niya ang isang maliit at lumang box na kahoy na bahagyang nakabukas. Alam niya ang box na yon. Iyon ang itinatagong yaman ni Elena, mga alaala ng kanilang pagsasama. Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ito, binaliwala ang pagpigil ni Sofia. Sa loob ng box, nakita niya ang isang bagay na nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso. Isang lumang locket na may litrato nilang tatlo. Siya, si Elena, at ang sanggol na si Nina. Sa likod ng litrato, may nakasulat na maikling mensahe sa sulat kamay ni Elena. Kahit anong apoy ang dumating, ikaw ang palagi kong ililigtas, Mateo, dahil ikaw ang aking tahanan. Ang boses ni Elena sa sulat ay tila isang bulong mula sa nakaraan na sumasagot sa lahat ng kanyang pagdududa. Isang kakaibang kaba ang bumalot kay Mateo. Kung si Elena ang palaging nagliligtas sa kanya,
Sino nga ba ang tunay na bayani sa gabing iyon ng sunog? At bakit tila ang lakit na ito ay may bakas ng totoong sunog? Samantalang ang peklat ni Sofia ay tila masyadong perpekto, ang katahimikan ng mansyon ay muling niniyanig ng isang malakas na tawag mula sa gate. Isang estranghero ang naghahanap kay Mateo. Bitbit ang isang envelope na may selyo ng isang pribadong investigator. Mr. Luke, may mga impormasyon kaming nakuha tungkol sa nakaraan ni Sofia at tungkol sa tunay na nangyari sa ospital noong nakaraang buwan. Naramdaman ni Mateo ang biglang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang maskara ni Sofia ay hindi lang nagkakaroon ng bitak. Ito ay tuluyan ng nadudurog sa harap ng kanyang mga mata. Ang bawat pahina ng katotohanan ay tila isang hiwa ng matalim na papel sa aking budhi. Paulit-ulit, malalim, at walang katapusan. Sa loob ng kanyang silid-aralan, ang tanging maririnig ay ang mabilis at gumaralgal na paghinga ni Mateo. Hawak niya ang makapal na brown envelope na iniwan ng investigador, kasama ang lumang kahoy na kahon ni Elena. Ang dilim sa labas ay tila sumasabay sa unti-unting paglamlam ng kanyang mundo. Dahan-dahan niyang inilabis ang mga dokumento. Ang unang tumambad sa kanya ay ang isang kupas na report mula sa Bureau of Fire Protection. 10 taon na ang nakalipas. Nanigas ang kanyang mga daliri nang mabasa ang nakasulat. The victim was rescued by a female civilian who sustained second-degree burns on her right palm. The civilian refused to give her name, but was identified by her military dog tag left at the scene. Isang mabilis na alaala ang bumalik sa kanya, ang scars sa palad ni Elena na palagi nitong itinatago, at ang scars sa braso ni Sofia na palagi nitong ipinagmamalaki. Ang scar ni Sofia ay perpekto, tila isang sining. Ang kay Elena ay magaspang, bakas ng totoong hapdi ng apoy. Napahawak si Mateo sa kanyang ulo. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila nanginginig sa tindi ng pagsisisi. Ang taong itinuring niyang tagapagligtas ay isang manggagaya. At ang taong tunay na nagbuwis ng buhay para sa kanya ay ang babaeng paulit-ulit niyang hinamak. Ngunit hindi doon nagtapos ang pagdurusa ng kanyang konsensya. Binuksan niya ang wooden box at doon ay tumambad ang mga tumpok ng resibo ng ospital. Lahat ay nakapangalan kay Nina. Kinuha niya ang pinakaimportanteng papel, ang biopsy result at ang medical certificate. Diagnosis: acute lymphocytic leukemia, high risk. Ang bawat salitang medikal ay tila naging mga kamaong bumubugbog sa kanyang dibdib. Nakita niya ang mga petsa ng check-up. Ito ang mga araw na inakala niyang nakikipagkita si Elena sa ibang lalaki. Ang lalaking iyon ay si Dr. Ramos, ang espesyalista ng kanyang anak. Nakita rin niya ang huling dokumento, ang consent for bone marrow donation. Ang donor ay si Elena, ang petsa ng operasyon. Kinabukasan matapos ang madugong eksena sa airport. Anong ginawa ko? Ang boses ni Mateo ay halos hindi na lumabas sa kanyang lalamunan. Anong ginawa ko sa asawa at anak ko? Naisip niya ang sampal na ibinigay niya kay Elena sa airport. Naisip niya ang pagtatapon niya ng pera sa mukha nito. Habang si Elena ay naghahandang ibigay ang kanyang sariling laman at dugo para iligtas ang kanilang anak, siya naman ay abala sa pagpapakasal sa babaeng nagnakaw ng kanyang buhay. Ang bawat sentimo ng perang itinapon niya kay Elena ay tila naging mga bagang sumusunog sa kanyang sariling palad. Isang sandali ng ganap na pagkawasak. Kinuha ni Mateo ang mga dokumento ni Nina at mahigpit itong niyakap sa kanyang dibdib. Dahan-dahang napaluhod sa sahig. Ang tunog ng kanyang hikbi ay tila isang malungkot na panaghoy sa gitna ng katahimikan. Ang bawat luha niya ay puno ng puot sa sarili. Isang pag-amin na siya ang naging tunay na kontrabida sa buhay ng kanyang pamilya. Elena, Nina, patawarin ninyo ako. Bulong niya sa hangin, bagaman alam niyang wala nang makakarinig sa kanya. Mabilis siyang tumayo. Kinuha ang susi ng kanyang sasakyan at walang lingon-likod na lumabas ng mansyon. Binaliwala niya ang tawag ni Sofia mula sa itaas ng hagdan.
Ang tanging nasa isip niya ay ang makarating sa ospital, ang makita si Elena, ang lumuhod sa harap nito hanggang sa maubos ang kanyang hininga. Pagdating niya sa St. Jude Medical Center, patakbo siyang nagtungo sa nurse's station. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puyat at iyak. Ang kanyang baro ay gusot-gusot. Nurse, nasaan si Elena Luke? At si Nina Luke? Sabihin ninyo sa akin kung anong room sila. Ang desperasyon sa boses ni Mateo ay naging sanhi upang mapatingin ang ibang mga pasyente. Tiningnan ng nurse ang record sa computer. Pagkaraan ng ilang segundo, tumingin ito kay Mateo nang may halong lungkot at pagtataka. Mr. Luke, ang pasyenteng si Nina Luke at ang kanyang donor na si Elena, Luke ay na-discharge na po kaninang madaling araw. Tapos na po ang procedure at maayos naman ang bata. Pero nagpumilit ang pasyente na umalis agad. Saan sila nagpunta? May iniwan ba silang address? Tanong ni Mateo. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Wala po, sir. Ang tanging nakalagay dito ay no forwarding address. Ayon po sa attending physician, nag-request po si Mrs. Luke na huwag ibigay ang anumang impormasyon tungkol sa kanila, lalo na sa inyo. Nabitawan ni Mateo ang kanyang mga susi. Ang ingay ng pagbagsak nito sa sahig ay tila hudyat ng kanyang tuluyang pagkatalo. Nakatayo siya sa gitna ng puting pasilyo ng ospital, mag-isa, balot ng pagsisisi at walang ideya kung nasaan ang mga taong binuwis ang lahat para sa kanya. Ang katahimikan ng ospital ay tila naging isang malaking kulungan. At sa pagkakataong ito, wala nang magliligtas sa kanya. Gaano mo ako katagal niloko, Sofia? O mas tamang itanong, gaano ako naging tanga para paniwalaan ang bawat laso na lumabas sa bibig mo? Ang boses ni Mateo ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat pantig ay may bigat ng isang dambuhalang bumabagsak. Nakatayo siya sa gitna ng sala ng mansyon. Ang mga mata ay tila dalawang baga na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingang itinayo sa loob ng bahay na yon. Ang kanyang hitsura ay malayo sa dating malinis at dekalidad na Mateo. Ang kanyang tuksedo ay lukot, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mukha ay bakas ng isang taong galing sa impyerno ng pagsisisi. Si Sofia, na kanina ay prenteng nakaupo sa sofa habang tinitingnan ng isang bagong biling alahas, ay dahan-dahang napatayo. Ang kaba ay nagsimulang gumapang sa kanyang leeg, ngunit mabilis niyang isinuot ang maskara ng pagiging biktima. Mateo, love, what are you talking about? Bakit ka ba ganyan makatingin? Pinag-aalala mo ako. Malambing niyang sagot. Pilit na lumalapit upang hawakan ang braso ng lalaki. Marahas na iwinaksin ni Mateo ang kanyang kamay. Inilabas niya ang mga dokumento mula sa envelope at isinalampak ito sa ibabaw ng coffee table. Ang mga papel ay nagkalat. Tila mga ebidensya ng isang krimen na matagal nang nakabaon. Ang sunog 10 taon na ang nakalipas, ang dog tag ni Elena na nakuha sa eksena, at ang peklat mo, Sofia. Ang boses ni Mateo ay nanginginig sa puot. Ang peklat na sinasabi mong nakuha mo sa pagliligtas sa akin, pero ayon sa mga doktor, ay isang lumang sugat lamang mula sa isang aksidente sa kusina na sadyang pinalaki. Ginamit mo ang pinakamalaking utang na loob ko para sirain ang babaeng tunay na nagbuwis ng buhay para sa akin. Nawalan ng kulay ang mukha ni Sofia. Ang kanyang labi ay nangatal, ngunit ang kanyang isipan ay pilit pa ring humahanap ng lusot. Mateo, listen! Fake news yan! Sinisiraan lang ako ni Elena dahil inggit siya sa akin. Pinalitan niya ang mga records. Enough! Ang sigaw ni Mateo ay yumanig sa mga kristal na chandelier sa kisame. Wala na si Elena, Sofia. Umalis na siya. At kasabay ng pag-alis niya, nalaman ko rin ang tungkol kay Nina. Ang anak ko. Ang anak ko ay may leukemia at ang asawa ko ay nag-alay ng sarili niyang bone marrow para iligtas siya. Habang ako ay nagpapakasaya sa party na ito, kasama ang isang halimaw na katulad mo. Sa sandaling iyon, lumabas si Tia Rosa mula sa anino ng pasilyo. Ang kanyang mga mata
ay mapula at puno ng puot habang nakatingin kay Sofia. Narinig ko ang lahat, Sofia. Ang boses ng matanda ay puno ng awtoridad at pagsisisi. Narinig ko ang pag-uusap mo sa telepono tungkol sa pagbayad sa mga peking records. Akala ko ay ikaw ang magliligtas sa anak ko mula sa isang matigas na asawa. Pero ikaw pala ang dumi na sisira sa pamilyang ito. Mateo, anak, patawarin mo ako. Naging bulag din ako. Nang makitang wala na siyang kakampi, ang maamong mukha ni Sofia ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay naningkit at ang kanyang labi ay umarko sa isang mapanuyang ngisi. Ang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Fine! So alam niyo na? Singal ni Sofia. Ang boses ay naging matinis at puno ng pait. Oo, niloko kita, Mateo. Pero bakit hindi? Napakadali mong utuin. Isang munting iyak ko lang, naniniwala ka na agad. Isang munting aray ko lang, tinatalikuran mo na ang asawa mo. Kung naging matalino ka lang sana, hindi sana umabot sa ganito. You deserve this pain, Mateo. Deserve mo ang mawalan ng asawa at anak dahil sa sarili mong katangahan. Ang bawat salita ni Sofia ay tila mga latigo na humahagupit sa sugatang dangal ni Mateo. Ngunit sa halip na saktan ng babae, dahan-dahang lumapit si Mateo sa pintuan at binuksan ito ng malapad. Ang malamig na hangin sa labas ay pumasok sa loob ng mainit na sala. Lumayas ka. Ang boses ni Mateo ay mababa, ngunit may pinal na hatol. Huwag kang magdadala ng kahit ano. Ang bawat alahas, bawat damit na binili ko para sa'yo ay galing sa perang dapat ay para sa pagpapagamot ng anak ko. Iwanan mo ang lahat at hinding-hindi ka na muling tutapak sa lupang ito. You can't do this to me. Sigaw ni Sofia habang sinusubukang hablutin ang kanyang designer bag. Gusto mong subukan? Mabilis na kinuha ni Mateo ang kanyang cellphone. Nakahanda na ang mga abogado ko para sampahan ka ng fraud, falsification of documents at perjury. Kung ayaw mong mabulok sa kulungan ngayong gabi, lumabas ka ng kusa. Ngayon din, wala nang nagawa si Sofia. Bit-bit ang tanging suot niyang bestida at ang kanyang nanginginig na galit. Lumabas siya ng mansyon. Sa bawat hakbang niya sa driveway, tila nararamdaman niya ang bigat ng karma na dahan-dahang lumalamon sa kanyang tagumpay. Pagdating sa gate, lumingon siya at sumigaw ng buong lakas. Akala mo ba matatapos na ito, Mateo? Hindi ka rin magiging masaya. Hinding-hindi ka papatawarin ni Elena. Mabubuhay ka sa pagsisisi habang buhay. Ang tunog ng pagsara ng malaking gate ay tila isang pinal na tuldok sa kabanatang yon ng kadiliman. Naiwan si Mateo sa gitna ng sala na paluhod sa sahig habang nakatingin sa mga nakakalat na dokumento. Ang katahimikan ng bahay ay tila isang malaking sumbat. Ang kanyang savior ay wala na, pero ang kanyang pamilya ay wala na rin. Ang sandali kung saan ang katarungan ay nakamit, pero ang puso ay nananatiling wasak. Tumingala si Mateo sa hagdan kung saan itinulak ni Sofia ang sarili nito noon. At doon, tila nakita niya ang anino ni Elena na nakatayo, malungkot at palayo ng palayo. Elena, Nina, nasaan kayo? Ang kanyang bulong ay nilamon ng dilim ng gabi. Ngunit ang katahimikan ay muling niyanig ng tunog ng isang mensahe sa kanyang cellphone. Mula ito sa isang hindi kilalang numero, may kalakip na isang maikling video clip. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang paalala na ang panahon ay hindi humihinto, kahit na ang mundo mo ay tuluyan ng huminto sa pag-ikot. Dahan-dahang binuksan ni Mateo ang mensahe sa kanyang cellphone. Ang video ay maikli lamang, tila palihim na kinuha mula sa malayo. Doon, nakita niya si Nina. Nakaupo ang bata sa isang maliit na veranda, nakasuot ng makapal na jacket at may bonnet sa ulo. Bagaman maputla, may isang munting nangiti sa kanyang mga labi habang pinapanood ang paglubog ng araw. Sa likuran niya, lumitaw si Elena. Maingat nitong ipinatong ang isang kumot sa balikat ng bata. At bago matapos ang video,
Sandaling humarap si Elena sa kamera. Ang kanyang mga mata ay malalim, bakas ng matinding pagod, at ang kanyang isang kamay ay nakahawak sa kanyang tagiliran, sa bahaging pinagkunan ng kanyang bone marrow. Hindi nag-aksaya ng panahon si Mateo. Alam niya ang lugar na yon. Iyon ang lumang rest house ng kanyang lolo sa isang tago at tahimik na baybayin sa Batangas. Iyon ang tanging lugar na minsan niyang ipinagkatiwala kay Elena noong mga panahong masaya pa sila. Makalipas ang ilang oras na mabilis na pagmamaneho sa gitna ng kadiliman, narating ni Mateo ang tapat ng lumang tarangkahang kahoy. Ang amoy ng dagat at ang malamig na simoy ng hangin ay tila sumalubong sa kanya nang may kasamang bigat. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan. Ang bawat hakbang niya sa buhanginan ay tila paglalakad sa isang panaginip na puno ng tinik. Nakita niya sila. Nakaupo si Elena sa isang tumba-tumbang kahoy sa ilalim ng puno ng niyog, habang si Nina ay nakasandal sa kanyang dibdib. Ang katahimikan ng gabi ay tanging tunog lamang ng mga alon ang bumabasag. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila nais kumawala sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Elena ang presensya ng kung sino. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, ang hangin sa pagitan nila ay tila naging yelo. Walang saya, walang gulat, tanging isang malalim at madilim na kawalan ang nakita ni Mateo sa mga mata ng kanyang asawa. Elena? Ang boses ni Mateo ay nanginginig, puno ng pagsisisi na tila nais sumabog. Mabilis na tumayo si Elena, bagaman bakas ang sakit sa bawat galaw niya. Agad niyang iniharang ang kanyang katawan sa harap ni Nina, tila isang inang tigre na handang protektahan ang kanyang supling mula sa isang mabangis na hayop. Huwag kang lalapit, Mateo. Ang boses ni Elena ay malamig. Walang emosyon, ngunit may awtoridad na nagpapatigil sa bawat ugat ni Mateo. Patawarin mo ako, Elena. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa ni Sofia. Alam ko na ang sakripisyo mo para kay Nina. Dahan-dahang lumuhod si Mateo sa buhanginan. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak at humalo sa alat ng dagat. Patawarin mo ako sa pagiging bulag ko. Pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataon na bumawi. Sinubukan ni Mateo na abutin ang kamay ni Elena, ngunit mabilis na umatras ang babae. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang uri ng takot at pagkasuklam na hindi kailanman nakita ni Mateo noon. Bumawi? Para sa anong bagay, Mateo? Ang boses ni Elena ay gumaralgal sa tindi ng kinalimutan ng hapdi. Para sa sampal na ibinigay mo sa airport, para sa perang itinapon mo sa mukha ko habang nagmamakaawa ako para sa buhay ng anak mo, o para sa 7 taon na ibinigay ko ang lahat, pero sa isang iglap ay tinapon mo dahil sa mga salita ng ibang tao? Isang sandali na nagpakita ng tunay na pagkawasak. Mula sa likuran ni Elena, dahan-dahang sumilip si Nina. Ang munting bata na dati ay tumatakbo at yumayakap kay Mateo tuwing uuwi ito. Ngayon ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng baro ng kanyang ina. Tiningnan ni Nina ang kanyang ama, ngunit walang kislap ng pagkilala o pananabik sa kanyang mga mata. Mami, sino po siya? Siya po ba ang taong nagpaiyak sa inyo sa airport? Ang mahinang tanong ni Nina ay tila isang dambuhalang palakol na humati sa puso ni Mateo. Napayuko si Mateo sa buhanginan. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng hikbi. Wala nang masasakit pa sa katotohanang ang sarili mong anak ay natatakot na sa'yo. Ang utang na loob na palagi niyang ibinibida ay tila naging isang malaking sumpa na ngayon ay bumabalik sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Mateo ng kaunti. Nais na makita ng malapitan ang mukha ng anak, ngunit muli siyang pinigilan ni Elena. Sa pagkakataong ito, nakuha ni Mateo ang kamay ni Elena. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang bagay na tuluyang nagpaguho sa kanyang katinuan. Sa gitna ng palad ni Elena,
Naroon ang isang malaki at magaspang na scar, ang tunay na marka ng pagliligtas sa kanya 10 taon na ang nakalipas. Ang scar na ito ay hindi kailanman nawala. Tila isang permanenteng selyo ng pagmamahal na ibinigay ni Elena sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. At iyon din ang palad na sinampal niya sa airport. "Umalis ka na, Mateo," bulong ni Elena. Ang boses ay puno ng pagod. Ang pagpapatawad ay hindi nakukuha sa isang gabi ng pagluha. Hindi sapat ang pagsisisi mo para punan ng mga gabi na mag-isa kaming lumaban ni Nina sa loob ng ospital habang ikaw ay may ibang kapiling. Naiwang nakaluhod si Mateo sa dalampasigan habang dahan-dahang pumasok si Elena at Nina sa loob ng bahay. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang huling hudyat. Ngunit hindi niya alam na sa dilim ng kalsada, may isang pares ng mga mata ang matagal nang nakamasid sa kanila. Mga matang puno ng puot at baliw na pagnanais na tapusin ang lahat. Ang pagpapatawad ay hindi parang isang switch ng ilaw na kapag pinihit mo ay liliwanag agad ang lahat. Minsan, kailangan mong dumaan sa mahaba at madilim na pasilyo ng pait bago mo mahanap ang pintuan ng kapayapaan. Hindi umalis si Mateo. Sa kabila ng lamig ng simoy ng dagat at ng panunuyo ng kanyang lalamunan, nanatili siyang nakaupo sa labas ng pintuan ng rest house. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa tindi ng emosyong tila sumasakal sa kanya. Sa loob ng silid, naririnig niya ang mahinang pag-ubo ni Nina at ang malumanay na boses ni Elena na nagkukwento ng isang alamat. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang haplos na hindi na niya mararamdaman. Isang kalingang kusa niyang itinapon. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumabas si Elena, nakabalot ng isang makapal na shawl. Tumingin siya kay Mateo na nakasandal sa pader. Ang mukha nito ay bakas ng matinding paghihirap. Sa isang sandali, nakita ni Mateo ang isang kislap ng lumang pag-ibig sa mga mata ni Elena, ngunit mabilis itong natakpan ng isang pader ng yelo. "Bakit hindi ka pa umaalis, Mateo? Wala ka nang mapapala rito?" Ang boses ni Elena ay tuyot, tila isang lupang matagal nang hindi nadadaluyan ng ulan. "I can't leave, Elena. I have nowhere else to go if you aren't my home. Kahit itaboy mo ako, kahit saktan mo ako, dito lang ako. Karapat-dapat ako sa bawat galit mo." Pagsusumamo ni Mateo, ang kanyang tinig ay basag na. Lumapit si Elena ng kaunti, sapat na upang maamoy ni Mateo ang pamilyar na bango ng kanyang asawa. Amoy ng lavender at ng pag-asang minsan niyang sinira. Iniabot ni Elena ang isang baso ng mainit na tubig, isang munting kilos ng kabutihan na hindi nagmumula sa pagpapatawad, kundi sa kanyang likas na pagiging tao. Ngunit para kay Mateo, ang basong yon ay tila mas mabigat pa sa isang dambuhala. Bawat lagok niya ay may kasamang pait ng pagsisisi. "Alam mo ba, Mateo?" Panimula ni Elena, ang kanyang paningin ay nakatuon sa malawak at madilim na dagat. "Noong nasa ospital ako, habang kinukuha nila ang bone marrow sa akin, wala akong ibang iniisip kundi ikaw. Inisip ko, kung narito ka lang sana upang hawakan ang kamay ko, baka hindi gaanong masakit. Pero ni-realize ko, ang sakit na nararamdaman ng katawan ko ay wala pa sa kalingkingan ng sakit na idinulot mo sa puso ko noong sinampal mo ako sa harap ng anak natin." Napatungo si Mateo. Ang bawat salita ni Elena ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang budhi. "Patawarin mo ako, Elena. Kung pwede ko lang ibalik ang oras." "Hindi na maibabalik ang oras, Mateo. Ang basag na kristal, kahit anong pandikit ang gamitin mo, ay may bakas pa rin ang lamat." Putol ni Elena. "Ang kailangan ko ngayon ay hindi ang iyong pagsisisi, kundi ang katahimikan para sa anak natin." Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nyanig ng isang kakaibang amoy. Hindi ito amoy ng dagat. Ito ay amoy ng gasolina na dahan-dahang kumakalat
sa paligid ng tuyong damo sa harap ng bahay. Isang anino ang dahan-dahang lumitaw mula sa likuran ng malalaking puno ng niyog. Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya. Ang matinis at baliw na tinig ni Sofia ay umalingaw sa gabi. Nakatayo siya doon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at desperasyon. Hawak niya ang isang kanang gasolina at isang lighter na may maliit na apoy na sumasayaw sa hangin. "Sofia, anong ginagawa mo rito?" Sigaw ni Mateo habang mabilis na tumayo at humarang sa harap ni Elena. "Sinira niyo ang buhay ko. Mateo, ibinigay ko ang lahat para mahalin mo ako. Pero sa huli, ang babaeng ito pa rin ang hinahanap mo." Tawa ni Sofia, isang tunog na tila kalansing ng mga sirang kampana. "Ngayon, sabay-sabay tayong matutupok. Tingnan natin kung maililigtas mo pa sila sa pagkakataong ito." Sa isang mabilis na pagkilos, itinapon ni Sofia ang can ng gasolina patungo sa beranda. Ang likido ay kumalat ng mabilis sa tuyong kahoy. Bago pa man makakilos si Mateo, ibinagsak ni Sofia ang sindidong lighter. Ang apoy ay dahan-dahang gumapang, tila isang nagugutom na hayop na kumakain sa bawat hibla ng kahoy. Ang dilaw at kahel na liwanag ay nagsimulang tumaas, nagbibigay ng isang nakakatakot na anino sa mukha ni Elena na ngayon ay puno ng takot, hindi para sa sarili, kundi para kay Nina na nasa loob. Nina ha! Ang anak ko!" Sigaw ni Elena. Mabilis na kumilos si Mateo. Binaliwala niya ang panganib, binaliwala niya ang init na nagsisimulang humapdi sa kanyang balat. Tumingin siya kay Elena, isang huling tingin na puno ng determinasyon at pag-ibig. "Iligtas mo si Nina, Elena. Ako ang bahala rito." Sa gitna ng usok na nagsisimulang kumapal at ng lagablab na dahan-dahang lumalamon sa kanilang huling kanlungan, isang matinding panganib ang nakatitig sa kanila. Si Sofia ay tumatawa habang paurong na lumalayo sa apoy, tila isang demonyong nagtatagumpay sa kanyang huling pag-atake. Mapapatunayan ba ni Mateo ang kanyang pagsisisi sa gitna ng naglalagablab na panganib? At sa pagkakataong ito, sino ang magliligtas sa kanino? Ang apoy na minsan nang sumira sa ating nakaraan ay siya ring susunog sa mga kasinungalingang nagpawalay sa atin, upang mula sa abo ay sumibol ang isang bagong pag-asa. Ang init ay hindi na biro. Ang bawat dila ng apoy ay tila isang gutom na hayop na mabilis na lumalamon sa tuyong kahoy ng beranda. Sa gitna ng makapal na usok, halos hindi na makakita si Elena. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang iyak ni Nina sa loob ng silid. Ngunit bago pa man siya makahakbang patungo sa pinto, isang bulto ang mabilis na dumaan sa kanyang tabi. Si Mateo. Binaliwala ni Mateo ang naglalagablab na harang. Gamit ang kanyang sariling katawan, itinulak niya ang isang nagbabagang poste upang makalikha ng daan para kay Elena. Narinig ang mahinang pagdaing ni Mateo nang madampi ang apoy sa kanyang balikat, ngunit hindi siya tumigil. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa kaligtasan ng kanyang mag-ina. "Elena, kunin mo si Nina. Takbo!" Ang sigaw ni Mateo ay paos na dahil sa usok. Mabilis na pumasok si Elena at binuhat ang nanginginig na si Nina. Sa labas, nakita niya si Sofia na nakatayo pa rin. Ang mga mata nito ay naniningkit habang pinapanood ang kaguluhan. Ngunit ang katarungan ay mabilis na dumating. Ang tunog ng mga sirena ng pulis at bumbero ay dahan-dahang lumalapit. Ang mga kapitbahay na mangingisda ay nagsimula na ring magtulungan upang apulahin ang apoy. Sa huling sandali, bago tuluyang gumuho ang bahagi ng bubong, nailabas ni Mateo si Elena at Nina. Sabay silang bumagsak sa buhanginan, malayo sa naglalagablab na bahay. Si Sofia, sa kanyang desperasyon na tumakas, ay mabilis na hinarang ng mga awtoridad. Ang kanyang pagsisigaw at pag-iyak ay tila isang malungkot na himig ng pagkatalo
habang pinapaspasan siya ng posas. Ang maskara ng kagandahan ay tuluyan ng napalitan ng hitsura ng isang babaeng nilamon ng sariling puot. Nakahiga si Mateo sa buhanginan, hinihingal, at ang kanyang mga braso ay puno ng paso. Dahan-dahang lumapit si Elena, bit-bit si Nina. Tumingin si Mateo sa kanila, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa kabila ng sakit. Ligtas kayo! Salamat sa Diyos! Ligtas kayo! Bulong ni Mateo bago dahan-dahang ipikit ang kanyang mga mata dahil sa pagod at hapdi. Makalipas ang ilang linggo, ang kapaligiran ay naging tahimik at payapa muli. Nakatayo si Elena sa veranda ng isang maliit na apartment malapit sa dagat. Ang sugat sa kanyang tagiliran mula sa operasyon ay dahan-dahan nang naghihilom. Tila sumasabay sa paghilom ng kanyang kaluluwa. Sa loob, naririnig niya ang tawanan ni Nina habang naglalaro kasama ang kanyang Lola Rosa, na ngayon ay halos hindi na mahiwalay sa kanyang apo bilang pawi sa kanyang mga pagkakamali noon. Isang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Naroon si Mateo. Ang kanyang braso ay may benda pa rin at ang kanyang mukha ay bakas ng mga peklat mula sa sunog. Mga peklat na ngayon ay nagsisilbing permanenteng paalala ng kanyang pagsasakripisyo. Hindi tulad ng dati, walang dalang mamahaling regalo si Mateo. Ang dala lang niya ay isang maliit na buke ng mga ligaw na bulaklak na pinitas niya sa gilid ng daan. Elena, hindi ako naparito upang hilingin na bumalik ka agad sa mansyon. Simula ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pagpapakumbaba. Naparito ako para itanong kung pwede ba akong manligaw muli. Kung pwede ba nating simulan ang lahat bilang dalawang estranghero na gustong matutong magmahal ng tama. Isang sandali ng matinding emosyon at pag-asa. Tiningnan ni Elena ang mga kamay ni Mateo. Ang kamay na may benda at ang sarili niyang kamay na may lumang scar. Ang dalawang sugat na ito ay tila nag-uusap, nagkakaunawaan sa tindi ng sakit na kanilang pinagdaanan. Dahan-dahang inabot ni Elena ang mga bulaklak. Hindi siya ngumiti ng malawak, ngunit ang lamig sa kanyang mga mata ay dahan-dahan nang natutunaw. Ang tiwala, Mateo, ay parang isang bagong tanim na halaman. Kailangan itong diligin araw-araw ng katapatan at pasensya. Malumanay na sagot ni Elena. Kung handa kang maghintay hanggang sa tumubo ang unang dahon, baka may pag-asa pa. Isang luha ng kagalakan ang gumuhit sa pisngi ni Mateo. Tumango siya ng buong puso. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga alon sa dalampasigan ay tila isang masayang pagdiriwang. Ang pag-ibig na akala nila ay tuluyan ng natupok ay muling nabubuhay, hindi na bilang isang mapusok na apoy, kundi bilang isang matatag at maliwanag na liwanag na gagabay sa kanilang bagong simula. Ang araw ay dahan-dahang lumubog sa abot tanaw, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa langit. Sa ilalim ng liwanag na yon, ang pamilyang minsan nang nawasak ay dahan-dahang muling nabubuo. Mas matatag, mas tapat, at mas handang harapin ang anumang bukas na darating. Ang katahimikan ng hapon ay tila isang malambing na uyayi na yumayakap sa buong kapaligiran ng kanilang bagong tahanan. Lumipas ang isang taon at ang bakas ng apoy at pait ay dahan-dahan nang natatakpan ng mga bagong alaala na puno ng kulay at pag-asa. Sa gitna ng malawak na hardin, makikita ang isang batang masayang tumatakbo habang hinahabol ang isang makulay na saranggola. Si Nina iyon, masigla, mapula ang mga pisngi at punong-puno ng buhay. Ang kanyang buhok ay mahaba na muli at ang kanyang bawat tawa ay tila isang himala na nagpapatunay na ang pag-ibig ay may kakayahang magpagaling ng anumang karamdaman. Nakatayo si Elena sa veranda. Pinapanood ang kanyang anak. May hawak siyang isang tasa ng tsa at ang kanyang mukha ay wala na ng bakas ng pagod o takot. Sa kanyang tabi, dahan-dahang lumapit si Mateo.
Hindi na siya ang mapagmataas na lalaking nakilala ng lahat. Ang kanyang mga mata ngayon ay puno ng kapanatagan at malalim na pagpapahalaga sa bawat sandali ng katahimikan. Minsan, hindi ko pa rin lubos maisip na narito tayong muli. Bulong ni Mateo habang pinagmamasdan si Nina. Akala ko noon, tuluyan ko nang winasak ang mundo nating tatlo. Dahan-dahang inilapag ni Elena ang kanyang tasa at hinarap ang kanyang asawa. Kinuha niya ang kamay ni Mateo, ang kamay na mayroon pa ring marka ng paso mula sa gabing iniligtas niya sila. Ang pagkakamali ay bahagi ng pagiging tao, Mateo. Ngunit ang pagpili na bumangon at itama ang lahat ay bahagi ng pagiging isang tunay na lalaki. Hindi naging madali ang magpatawad, pero nirealize ko na ang pagkimkim ng puot ay tila pag-inom ng lason at paghihintay na ang ibang tao ang mamatay. Ng kanilang kwento, ang sandali ng ganap na pagtanggap. Hindi naging mabilis ang proseso. Maraming gabi ang dumaan na puno ng mahahabang usapan, mga luha ng pag-amin, at muling pagkilala sa isa't isa. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang lamat sa kanilang relasyon ay dahan-dahang napunan ng isang uri ng pagmamahal na mas matibay dahil ito ay sinubok ng apoy. Si Sofia ay nahatulan ng maraming taon sa kulungan dahil sa kanyang mga krimen. Doon, sa loob ng 4 na sulok ng malamig na rehas, ay tanging ang kanyang sariling puot na lamang, ang kanyang kasama. Ang katarungan ay nakamit, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng katotohanang kusaring lumabas sa gitna ng kadiliman. Maging si Tia Rosa ay natuto na ring magbago. Madalas siyang bumisita at nagdadala ng mga lutong pagkain. Pilit na bumabawi sa bawat masasakit na salitang binitiwan niya kay Elena noon. Natutunan niyang ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa lambot ng kanyang tinig, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan at lalim ng kanyang sakripisyo. Dahan-dahang isinandal ni Elena ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Naramdaman niya ang init ng braso ng kanyang asawa na pumalibot sa kanya. Isang yakap na hindi na nagpapahiwatig ng pag-aari, kundi ng paggalang at pagpapakumbaba. Ang scar na ito, wika ni Mateo habang hinahawakan ang palad ni Elena, ay ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa buhay ko. Paalala ito na ang tunay na bayani ay hindi kailangang sumigaw upang marinig. Ang tunay na pag-ibig ay tahimik, ngunit kaya nitong lampasan ang anumang bagyo. Tumingala si Elena sa langit na nagsisimula ng magkulay ginto dahil sa paglubog ng araw. Wala na ang mga luha ng pighati. Ang tanging natira ay ang luha ng kagalakan at pasasalamat. Ang sugatang puso ay hindi na lamang basta naghilom. Ito ay naging mas malawak at mas handang magmahal ng higit pa sa dati. Sa huling pagkakataon, tiningnan nila ang kanilang anak na ngayon ay tumatakbo patungo sa kanila. Bit-bit ang isang bungkos ng mga ligaw na bulaklak. Sa bawat hakbang ni Nina, tila muling isinusulat ang isang bagong kabanata. Isang kabanata kung saan ang pamilya ay hindi na muling mabubuwag at kung saan ang katotohanan ay palaging magiging gabay sa bawat bukas. Ang kwento ng kanilang buhay ay isang paalala sa lahat na sa kabila ng tindi ng pagtataksil at lalim ng sugat, palaging may puwang para sa isang bagong simula. Ang kailangan lang ay ang lakas ng loob na harapin ang katotohanan, ang kababaang loob na humingi ng tawad, at ang dakilang puso na matutong magpatawad.